Kumusta mga kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, usapang WPS nating mahal na naman tayo, no? So, ang video to ay mula na naman kay Historiador. So, meron itong pamagat na sa wakas, Pinas ipinagtanggol ng Amerika versus China. Anak ni Trump, kumilos na. Diyos ko, anak ni Trump, kumilos na. Sino yan? So, bago natin simulan, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So, mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, sa wakas, Pinas ipinagtanggol ng Amerika versus China. Anak ni Trump, kumilos na. So, yun, Historiador, supportahan nyo yan. Tapos syempre, yung channel natin, Philippine Noisy. So, like, comment, share, subscribe. Start. Naku po, US binanatan ang China matapos ang nakakagulat na insidente kung saan isang Chinese military helicopter ang lumapit ng halos 3 metro sa isang eroplano ng Pilipinas. Hindi na nakapagtimpi ang US. Isang matinding babala ang binitawan ng isang US Admiral laban sa patuloy na pagpipigil ng China sa rehiyon. Ano nga? Deserve din naman nila yan aba ang matindi niyang sinabi. Samantala, tila nagbabago ng estratehiya ang China. Pansamantalang iiwas sa tensyon at magpo-focus muna sa pagpapalakas ng kanilang hukbong sandatahan. Well, kapag ganyan, nagbabago sila na medyo tawag siyan, nililimitahan nila yung pang-ano dyan sa West Philippine Sea, edi i-grab na natin yung opportunity na yan para markahan natin yung teritoryo natin. Pero ano ang dahilan sa likod nito? At narito ang isa pang pasabog. Ang anak ni US President Donald Trump ay may mabigat na mensahe para sa China. Isang babalang dapat umanong malaman ng lahat. Anak yun ni Trump? Mga kahistoryador, noong February 18, 2025, naganap ang isang mapanganib na tagpo sa pinag-aagawang South China Sea o West Philippine Sea. Isang helicopter ng People's Liberation Army ang lumipad at tumikit ng halos 3 metro lamang ang layo mula sa isang eroplano ng surveillance ng Pilipinas. Diba? Sobrang lapit lang. Actually, sobrang delikado niyan, men. Kapag nagkasagian talaga yan, yung dalawa, automatic, disgrasyang abutin talaga. Tapos, ito yung sinasabi ng senator na nasa side ni Digong na hindi daw natin kaaway yung China. So, anong tawag niyo dyan? Nakikipagharutan lang yan? Abot ito dahil isang maling galaw lang at ang insidenteng ito ay maaring mauwi sa isang trahedya. O worst case scenario, kung pumalag ang ating mga tropa ay baka pagmulan pa ng matinding sagupaan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero hindi nakatiis ang Amerika at mabilis na umalma, nagpahayag kaagad sila ng pagkondina. Sabi ng Washington, ang ginawa ng China ay hindi ligtas at irresponsable. Sabay diin na patuloy nitong Irresponsable naman talaga ang Pilipinas at iba pang kaalyado sa rehiyon. Ayon kay State Department spokesperson Tammy Bruce, ang paghadlang ng Chinese Navy sa lehitimong operasyon ng himpapawid ng Pilipinas sa paligid ng Scarborough Shoal ay isang kabastusan. At halata naman na pambubuli ito sa mga maliliit na bansa. Ngunit halata na pambubuli. Tapos yun nga, yung sinabi ng senador ni Duterte na hindi daw natin kaaway yung China. Hindi natin kaaway yung China. So anong tawag mo dito, sir? Tayo pa yung ginagawang victim. Hindi rito nagtatapos ang tensyon. Dahil sa gitna ng lumalalang diplomatikong bangayan, iginigiit ng China na ang Pilipinas pa ang may mali. At ito raw ang lumalabag sa soberanya ng kanilang bansa. Napakatindi talaga, mga kahistoryador. Biruin mo, nasa teritoryo natin pero may lakas pa ng loob na magsabi na tayo ang lumalabag. Ayon sa Kaya nga, hindi nyo rin kami masisisi na mga pro-Filipino kung tawagin namin kayo na mga pro-China. Dahil kung ano yung sinasabi ng mga China or ng China, yun din naman yung sinasabi nyo . Kung sinasabi ng China na yung Pilipinas ang lumalabag, yun din yung lumalabag sa bunganga nyo. Ano ba yan? Para namang wala kayo sa Pilipinas. Di naman grabe. Kahit mahiyaman lang kayo sa lupang tinatapakan nyo. Pagsalita ng PLA Southern Theater Command na si Chan Junli, mahigpit na sinusubaybayan ng China ang anumang galaw sa rehiyong inaangkin nito. Ngunit agad namang sumagot ang Philippine Coast Guard.
Tinawag nila na walang ingat at mapanganib ang kilos ng China. Sabay diin na ang Tama. kanilang surveillance mission ay isang lehitimong Maritime Domain Awareness Flight. Isang hakbang para labanan ang iligal na pangingisda sa teritoryo ng bansa. At guess what? Hindi ito ang unang pagkakataon na isinangkot ang China sa isang alanganing insidente. Kamakailan Diba? lang, inakusahan ng Australia ang China ng pagpapakawala ng flare sa harap ng kanilang eroplano sa may Paracel Islands. Pati ibang bansa, di ba, ginagawa nila ng ganyan. Pero sa Amerika man, hindi nila magawa-gawa yung ganyan. Kasi kapag ginawa nila yan sa Amerika, automatic talaga. Makikita talaga nila yung makikita nila si San Pedro. Hindi rin ang tensyon sa pagitan ng Beijing at Canberra. Dahilan para muling kondenahin ng US ang mga aksyon ng China bilang hindi ligtas at banta sa kaligtasan sa rehiyon. Grabe yun. Idagdag mo pa ang reklamo ng Taiwan sa patuloy na agresyon ng China. Isa sa mga matinding nagbabala rito ay si Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Fleet na nagpahayag ng kanyang pangamba sa Honolulu Defense Forum. Ayon sa kanya, ang sunod-sunod na kilos ng militar ng Beijing mula sa mga spy balloon, naval patrols at aerial incursions ay malinaw na bahagi ng estratehiyang puwersahin ang Taiwan na magkaisa muli sa mainland. Diba? Ang lakas nila mag-send ng mga spy balloons, mga ganyan, mga drones. Pero kapag kanabuko mo, biglang itatanggi. Like for example, yung sa Pilipinas, marami tayong nahuli ng mga spiya nila dito. Anong sasabihin na naman ng China? Hey Philippines, itigil nyo nga yung pantatag sa amin ng mga China spy. Wala naman kaming ganyan. Anak ng teting, akala mo talaga sobrang linis sa buong mundo, di ba? Sobrang, or nagkalat nga yung mga balita na ganyan yung ginagawa nila sa mga ginagahaman nilang bansa. Nang i-spiya sila. Tapos ngayon, itatanggi nila kapag kanabuko. Di ba? Pero ang tanong, kaya nga ba itong gawin ng China? Ayon kay Professor Mashi H. Gaka, isang eksperto sa China mula sa Nicolaus Copernicus University, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Bagamat matagal nang may territorial ambitions ang Beijing sa rehiyon, naniniwala siyang malabong magsagawa ito ng tahasang pananakop gamit ang militar. Bukod dito, matagal nang tinatrato ng Beijing ang Taiwan Strait, East China Sea at South China Sea bilang bahagi ng kanilang panloob na dagat. Ngunit sa kabila ng kanilang mga pag-angkin, hindi pa rin nila nagagawang ipataw ang pananaw na ito sa pandaigdigang antas. Kaya todo puspusan na talaga ang ibang mga bansa sa pagpapalakas upang paghandaan ang mga posibleng senaryo. Sa patuloy na lumalalang tensyon, hindi lamang nakaupo ang Estados Unidos, Japan, South Korea at Pilipinas. Sa katunayan, pinalalakas nila ang kanilang depensa sa rehiyon. Naglaan ang Washington ng hanggang $10 billion para sa armas sa Taiwan, kabilang ang advance. Grabe. $10 billion. So, I think mga nasa around yan. Magkano ba yung $1 billion? Yung $1 billion is $50 billion yan eh. So, 50, 100, 200, 300, 400, 500 billion pesos. Correct me if I'm wrong. 500 billion pesos. Cruise missiles at HIMARS rocket launchers. Kaya naman sa ngayon, mukhang mas pinipili ng China ang pananakot kaysa direktang labanan. Ngunit ayon kay Admiral Paparo, ang kanilang multi-domain operations na kinabibilangan ng coordinated air, sea at cyber warfare drills ay patunay ng kanilang malinaw na intensyon at lumalakas na kakayahan. Pero ang tanong ngayon, hanggang kailan magtatagal ang tensyon na ito bago sumabog sa isang tunay na komprontasyon? Yun lang. Mga kahistoryador, sa harap ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine, nakikita ni Pangulong Xi Jinping ng China ang isang sitwasyong puno ng mga oportunidad. Ngunit may kasamang mabigat na panganib. Narealize kasi ng China na kung magtatapos ang digmaan, maaring biglang maharap ang kanilang bansa sa mas matinding atensyon mula sa militar ng Estados Unidos. Siyempre, dyan naman talaga pupunta. Kasi siyempre, matagal na rin silang inaabangan ng Amerika eh. Kasi lang naman yung isa sa pinaka matutuwa talaga kapag bumagsak yung bansang yan, Amerika talaga. 'Di ba? Tapos syempre tayo Pilipinas or yung mga maliliit na bansa na binubuli nila. Parang susunod na lang tayo. 'Di ba? Kasi naman ewan ko. Deserve din naman ata siguro nila yan kasi biruin mo, halos lahat na lang or grabe, sobrang daming bansa min. 'Di ba? Sobrang daming bansa na inaano nila, tawag diyan, pinipirwisyo nila. Can you imagine that? Sila kasi pinaniniwalaan nila na sila yung pinakamalakas sa buong mundo kaya ganyan sila.
kapag napuno talaga yung Amerika sa kanila, pagbibigyan sila sa kung ano yung gusto nila, iiyak yung mga yan. bagay na maaring magbago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Sa ngayon, maingat ang China. Sa halip na magpakita ng agresibong aksyon sa US, pinipili ni Xi na ituon ang pansin sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Nitong linggo lamang, muling binuhay niya ang relasyon kay Jack Ma, tagapagtatag ng Alibaba, bilang senyales na tapos Nako. na ang mahigpit na regulasyon Yan yung ano nila, bilyonaryo nila yan, si Jack Ma. laban dito. Samantala, si Trump ay nagpapakita rin ng mas banayad na tono patungkol sa China. Sinasabing posible pa rin ang isang trade deal. Ngunit hindi may kakaila na maraming hawkish figures sa kanyang administrasyon, tulad ni Jamieson Greer at Marco Rubio, na tila handang harapin ang anumang aksyon ng Beijing. Pero alam nyo Yan din, ang ginagawa kasi ngayon ni Trump, paparusahan yung China talaga. Like, sa ibang aspekto Like for example, dito sa trade. Kaya nga gusto ni Trump na dagdagan ng 150% na taripa. Ngayon, iniiyakan ng China. Paano-ano agad sila, America, walang nananalo sa trade war, something like that. Biglang ganun yung banat nila. Sige, given na walang nananalo, pero ang tanong, kaya nyo bang magtagal? 'Di ba? Baka kayo yung unang bumagsak. na hindi lang si Pangulong Donald Trump ang may komento sa China, maging ang kanyang anak ay may mabibigat ding atake laban sa China. Sino nga ba si Donald Trump Jr.? Siya ang panganay na anak ni US President Donald Trump at isa sa mga kilalang personalidad sa politika ng Amerika. Kilala siya sa kanyang matapang na pananalita at aktibong papel sa kampanya ng kanyang ama, lalo na sa kilusang Make America Great Again. Bagamat wala siyang opisyal na posisyon sa gobyerno, malaki ang impluwensya niya sa mga desisyon ng administrasyon ng kanyang ama, lalo na pagdating sa mga isyong may kinalaman sa China. Kamakailan, Nako. nagbigay si Trump Jr. ng opinyon tungkol sa estratehiya ng Amerika laban sa tumataas na kapangyarihan ng China. Sa isang Nako. artikulong inilathala niya noong February 18, binigyang diin niya ang kahalagan So anak pala talaga siya ni Trump. Trump Jr. said, Mr. Colby believe we must focus our military on China, but at the same time, he supports my father in his openness to negotiation with Xi Jinping and avoiding poking the dragon in the eye unnecessarily. Mr. Trump Jr. added that when you consider that the American people would benefit from balance power with China that avoids war, it makes perfect sense. May tawag dyan, may talas din ng ng dila. paghahanda para sa anumang hamon mula sa China, habang nananatiling bukas ang pinto para sa diplomasya. Sa kanyang pagsusulat, sinuportahan niya ang nominasyon ni Elbridge Colby, isang kilalang China hawk para sa isang mahalagang posisyon sa Pentagon. Ayon kay Trump Jr., dapat palakasin ng Amerika ang militar nito upang mapanatili ang balanse ng kapangyarihan laban sa China. Ngunit iwasan din ang mga hindi kinakailangang provokasyon. Ngunit bakit mahalaga ang ganitong pananaw? Actually, yun sa word nga na provokasyon, China lang naman yung malakas man-provoke. 'Di ba? Kung nung una pa lang talaga, sinusunod na ng China kung ano yung, halimbawa ganyan, yung sa Indo-Pacific. 'Di ba? Kasi yun yung habol naman talaga kasi maraming tatamaan talaga kapag itutuloy ng China yung paggagahaman niya. Dapat dun pa lang, itigil na ng China yung kahibangan nila para matapos na, 'di ba? Itong China kasi, hindi rin makagets yung mga trade war na yan. Bigla silang babanat na, walang mananalo dyan. Hindi din nila mag-gets na may mga pinaghuhugutan din yung mga yan. Diba? Na, anuhin mo rin yung, yung panggagahaman mo dyan. Ilisles mo rin yan kung gusto mong makalisles din sa amin sa trade. Diba? Hindi rin nag-iisip. Sa unang termino ng pagkapangulo ni Donald Trump, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng Amerika at China dahil sa digmaang pangkalakalan. Nagpataw ang Amerika ng mga taripa laban sa China bilang tugon sa mga Diba? issue tulad ng fentanyl export at iba pang kemikal. Fentanyl yan ba yung yung inililink kay PRRD? Naman ang China, tinarget ang ilang kumpanyang Amerikano at nagpatupad din ng sariling taripa. Bukod dito, Nako. mainit pa rin ang usapin tungkol sa Taiwan at South China Sea. Sa Taiwan, malinaw ang suporta ng Amerika.
Bukod sa pagbibigay ng tulong militar, hinihikayat din nito ang Taiwan na palakasin ang kanilang depensa. Bilang tugon, nangako si Taiwanese President Lai Ching-te na tataasan ang pondo para sa militar. Samantala, patuloy rin ang kooperasyon ng Amerika at Pilipinas upang palakasin ang kanilang pagsasanay militar bilang tugon sa agresyon ng China sa South China Sea. Sa kabila nito, binigyang diin ni Trump Jr. na mahalaga ring panatilihin ang diplomasya. Ayon sa kanya, mas makikinabang ang Actually, yung diplomasya naman talaga, yan naman talaga yung pinaka dapat gawin, ano. Ang problema yung mga diplomasya natin, hindi pinapakinggan ng China. Kasi yung inuuna nila, yung pagiging gahaman nila. 'Di ba? Nakakainis lang din. mga Amerikano kung maiiwasan ang digmaan habang pinapanatili ang balanse ng kapangyarihan. Ang ganitong pananaw ay sumasalamin hindi lamang sa estratehiya ni Donald Trump, kundi pati na rin sa mas malawak na layunin ng administrasyon na tiyakin ang seguridad habang pinapangalagaan ang interes ng Amerika. Sa huli, patuloy nakikilos ang China upang ipangalandakan nila ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Subalit nariyan ang Estados Unidos at mga kaalyado nito upang pigilan ang China sa makasariling intensyon nito. Mga O, 'di ba? Paano ba naman kasi? Grabe na yung panggagahaman. Itong China kasi walang walang kakuntintuhan. Kaya ngayon, kahit anong gawin nila na pagpapaawa, kahit anong gawin nila na baliktarin yung mga bansa na binubuli nila, wala talaga, wala na makikinig kasi sobrang daming bansa pa naman, 'di ba? 'Di ba? kahistoryador, ano sa palagay nyo? Kung ang isang Chinese military helicopter ay lumapit ng halos 3 metro sa ating mga tropa, Grabe, dapat nga ba natin itong palampasin? At paano naman ang mungkahi ng anak ni US President Donald Trump? Sang-ayon ka ba rito? Ilagay ang inyong mga opinyon sa ating comment section. So, yun lang naman mga kanoises. So, kayo na masasabi nyo doon, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Ano? So, again, ang video 2 ay mula kay Historiador. So, suportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Daily Pinoy, don't forget to like, comment, share, subscribe. I-subscribe nyo rin si Historiador. Panoorin nyo rin yung mga videos niya. Tapos, syempre, yun nga, bago nyo iwan yung channel natin, don't forget to subscribe. Comment down your opinion below na rin. So, kita nyo naman yun, men. 'Di ba? Malinaw pa sa klaro yun. Grabe yung 3 metro na yun ang ginawa ng China. Napaka-provocative naman talaga nun. 'Di ba? Kapag yun talaga, men, nagkamali sila doon tapos may natsugi doon, wala na. Simula na. 'Di ba? Mag-a-activate na yung Mutual Defense Treaty dahil sa kamangmangan nila, dahil sa pagkagahaman nila. Nung China talaga, hindi nila ma-control yung sarili nila eh. Puro na lang, gusto namin yung teritoryo nyo, Pilipinas. Diba? Paano lumalakas din yung loob? Kasi dito mismo sa loob ng bansa natin, pinagtatanggol din yung China. Nak ng teteng, kala mo naman talaga, hindi nakaapak sa lupa ng Pilipinas. Diba? Tapos ngayon, ipagtatanggol pa yung China. Yung isang senador dito sa Duterte, alam nyo anong sabi niya? Sabi niya, hindi naman tayo kaaway ng China. Anak ng teteng. So ano yung tawag nyo sa ginagawa ng China ngayon, yung 3 meter na lapit lang ng helicopter? Anong tawag nyo doon? Parang lang yun? Paglalambing lang yun. Iba din yung paglalambing nyo, ha? Diba? Titingnan nyo lang yun as paglalambing. Paano kung may natsugi doon? Hindi pa rin pakikipag-away yung hangarin nila. So, dapat magising-gising na tayo sa mga ganitong bagay kasi, grabe na talaga. Mahiya naman tayo sa sa bansa natin at saka sa next generation natin na parang tila kinakampihan pa natin yung China. Parang parang tinotolerate lang natin yung mga ginagawa nilang panghaharas, pangbabangga nila sa atin, pangwawater cannon nila sa atin. May naputulan na nga ng daliri, di ba? Tapos, ang gusto, wag nating anuhin yung China kasi sayang yung natin, culture connection, relation, people-to-people relation, trade relation. Anak ng titing. Parang, ang labas niyan, yung China, okay lang pala. Okay lang naman pala iharas natin yung Pilipinas kasi, takot sila na mawalan eh. Di ba? Sana yung
pagkatakot nyo na mawalan yung Pilipinas, doon nyo yun ituon sa teritoryo ng Pilipinas. Kasi yung China, kapag ganyan parati yung laman ng utak nyo, wala talaga. China lang yung matutuwa niyan. Tapos syempre kayo, na same-same lang kayo ng ng stand ng sinusuportahan yung leader or boss nyo, something like that. 'Di ba? So, yun lang naman. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So, please lang, wag na kayong bumoto ng mga pro-China this coming election. Please lang. So, thank you so much for watching Filipino ICC.